Diyos namang gabi, gabayan mo kami sa aming gawain. Naway, ang matutunan ko namin ay magiging bahagi ng aming pagpupuli sa inyo. Gabayan namin po ang lahat ng pamilya namin namin sa bahay, na sana'y sila ay lumiligtas. At ang narito tagapagmasid ay hinihiling ko namin sana'y magabayan. Ito ay hinihiling namin sa inyo ng Panginoon. Magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon po, ma'am. Okay, upo tayo lahat. Sa mga naritong tagapagmasid, magandang hapon sa inyo lahat. Sa mga bisita na gustong matunghayan ang ating aktibidad ngayong hapon. So sa muli, magandang hapon sa ating lahat. Narito tayo upang tunghayan ang isang debate o pagtatalo tungkol sa napapanahong isyu sa ating lipunan. Hayaan nating lahat na mapakinggan ang bawat kalahok ng kanilang kaisipan, saloobin o opinyon upang higit na makatulong sa atin upang maging gising ang ating kamalayan sa nangyayari sa ating lipunang kinabibilangan. Sa punto pong ito, tinatawagan ko si Brenjan Ambelito na tagapagdaloy ng programang ito. Brenjan? Magandang hapon po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating guro sa Filipino, Ginang Joey Vicancy, at sa ating mga tagapagmasid. Narito po tayo ngayon upang pagdebatihan ang lumalawig na batas militar sa ating lugar, ang isla ng Mindanao. Matutunghayan at mapapakinggan natin mula sa dalawang panig ang kanilang opinyon at saloobin tungkol sa paksang batas militar sa Mindanao dapat bang palawigin. Para maumpisahan na ang debating ito, tinatawagan ko si Elmer Serra para sa kanyang paunang salaysay sa panig ng sangayon, na susundan ni Reva Shelby Luan sa panig naman ng di sangayon. Ang batas militar ay kakaibang kapangyarihan ng Estado na karaniwang ipinapatupad ng panandalian ng isang panahon kapag hindi na nito maayos magampanan ang pamamahala gamit ang sibilyan nitong kapangyarihan. Ayon sa Saligang Batas bilang 6968, kung saan dinideklara ng martial law ng Congress Chief Executive o Pangulo ng Bansa, Section 18, Article 7 of the Constitution says that the President can suspend the privilege of writ of habeas corpus or place the country or any part of it under martial law in case of invasion or rebellion when public safety requires it. Sa panahon ngayon dito sa Mindanao, nararapat na palawigin ang pagtupad pa ng batas militar sapagkat hindi pa lubusang natapos ang pananakop ng Mounted Group at iba pang internasyonal na rebelde sa Marawi. At kapag itinigil ng lubusan ang martial law sa ating bansa sa Mindanao, posibleng magkakaroon ng pagpasok ng iba pang internasyonal na rebelde sa Mindanao upang tumulong. Sa panahon ngayon, may mga pagbabagong naganap kung paano gaganapin ang martial law. At ang mga kadahilanan bakit namin gusto ipapatuloy pa ang martial law ay una, maraming mga sibilyang na may di masyadong baril na maaaring makadulot ng casualties sa mga sibilyan at isa din ang dahilan kung bakit kailangan palawigin ng martial law. Maraming mga turista na gumagawa ng mga violent action gaya ng pag-atake nila sa militar o ambush, pagpatay sa ilang mga militar at sibilyan, at ang pagdami ng kaso ng mga jailbreaking sa Mindanao. Marami sa atin na natatakot sapagkat itinatag ang martial law. Kapag itinatag ang martial law, masususpindi rin ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus o kalayaan ng mga tao. Ngunit, hindi naman ito automatikong masususpindi ang writ of habeas corpus. Sa panahon ng martial law ngayon, sa ilalim ng batas militar,
protektado pa rin ang pangunahing karapatan ng mamamayan tulad ng karapatan mabuhay, karapatan laban sa torture, karapatan laban sa pimitang paggawa. Ang martial law ngayon ay may sariling limitasyon. At kami, sa grupo namin, payag kami na mas palawigin pa ang martial law dito sa Mindanao upang tuluyan ng masugpo ang mga karasang nararanasan natin ngayon, ang mga trahedyang nagaganap ngayon, at ang mga marami pang mga pagkakamatay ng mga tao. Magandang hapon po sa lahat ng naririto ngayon. Ako po ay nagmula sa pangkat ng Disang-ayon. Hindi na dapat palawigin pa ang batas militar sa Mindanao dahil may mga negosyong higit na maapektuhan. Paano na lang ang kanilang kabuhayan? Saan sila kukuha ng pangangailangan ng kanilang pamilya? Sigurado ba kayo na lahat ng lugar, probinsya at lungsod sa Mindanao ay kasali sa bakbakang nangyayari sa Marawi? Hindi naman, di ba? Kumusta naman ang mga hinaing at karapatan ng mga inosenteng tao? Ang walang kamalay-malay, walang kaalam-alam sa gerang nangyayari sa Mindanao. Ilang ahensya na ba ng gobyerno ang nananawagan, katulad na lang ng Commission on Human Rights, dahil sa pagtuloy na pagkikil ng karapatan ng bawat malayang Pilipino. Sina Senator Antonio Trillanes, na patuloy sa paglaban na dapat nang tapusin o palamigin ang batas militar sa Mindanao. Ano ang magiging impresyon o implikasyon ng ibang bansa sa Mindanao na noon pa lang ay kaakibat na ang salitang kaguluhan? May mamumuhunan pa ba? Ito ang mga katanungang kailan lang ay hindi kayang sagutin ng batas militar. Kapag may patigil ang batas militar, magkakaroon ng oportunidad ang mga international at terrorist group na maaaring tumulong sa mga lokal na rebellion grupo na nananakot na siyang dahilan kung bakit idiniklara ang batas militar. Sa anong paraan na makakatulong ang batas militar upang mapigilan ang pagpasok ng mga international terrorist group dito sa ating bansa? Kapag may martial law, ang ating mga sundalo at kapulisan na na-deploy sa bawat checkpoint ay maaaring inspeksyonin ang isang sasakyan na mabuti sapagkat maaari nilang ipasok ang kanilang ulo sa loob ng sasakyan upang mabiripika na walang dayuhan na pumapasok sa lugar kung saan nagaganap ang isang pananakop. Kapag may patigil naman ang batas militar, wala nang karapatan ng mga sundalo at pulis na inspeksyonin ng mabuti ang mga sasakyan at ang isang tao na pumapasok sa lugar kung saan nagaganap ang pananakop. Kapag natin pang pinagpatuloy ang batas militar sa ating lugar, may mga karapatang pantao tayong nalalabag. Kagaya na lang ang nangyari sa isang evacuation center sa lugar ng Lanao. May isang babaeng Muslim na pinagbubat sa harap ng maraming tao. Sa sinabi nito, karapat dapat isa itong immoral na gawain. Dahil sa kanila, hindi ito pwede dahil nakikita naman natin sa ating mga kapwa Muslim na babae, sila ay pinagsusot ng hijab para matabunan ang kanilang balat. Meron din kung makikita natin, meron din mga babae, halos mata na lang nila nakikita. Ngayon, paano natin masasabi na para ito sa kapakanan ng isang tao? Meron pang isang pangyari. May isang mamamayan ng Marawi. Nangyari kasi, ayon sa kanyang ina, pinuhusan siya ng isang mainit na tubig. At pinagtatanong siya kung umilit siyang pasagutin ang tanong na,
kung membro ba siya ng grupong maute. Ngayon, sa pag-iisip ng tao yun, dahil siya yung nakasali sa pag-iisip, ngayon, paano niya masasagot ng mabuti yun? Ngayon, kung atin bang itutuloy ang pagpapalawig ng batas militar sa lugar nila, ano bang mga karapatang maabuso, malalabag ng ating batas militar. Ang pinagkaiba ng batas militar noon sa ngayon. Ang batas militar noon sa ilalim ng administrasyong Marcos ay iba na sa batas militar sa ilalim ng administrasyong Duterte. Ang batas militar noon sa ilalim ng administrasyong Marcos ay alinsunod sa konstitusyon ng 1935. Samantalang ang kay Duterte ay alinsunod sa konstitusyon ng 1987 kung saan mas maraming nabawas na maaaring dahilan sa pagdeklara ng martial law. Rebellion at invasion na lang ang maaaring dahilan sa pagdeklara ng martial law. At ang privilege of the writ of habeas corpus ay hindi talagang automatically na suspende. May karapatan pa rin ng mga tao. Ang karapatan pa rin ng mga tao hindi talagang suspende. Karapatan mabuhay, karapatan laban sa torture, karapatan laban sa salitang paggawa. Itong pinatatakutan ng mga tao ngayon na baka maulit ang naganap na martial law noon sa ngayon. Iba ang goal ni dating Presidenteng Marcos, iba rin ang goal ngayon ni President Duterte. Ang pinaka-goal ngayon ni President Duterte ay maksa at matapos ang kagulang nangyayari sa Marawi. Yun lang. Kapag akong tatanungin, bakit ako papayag na palawigin pa ang batas militar? Kung alam natin lahat na marami pa ang pwedeng maapektuhan. Katulad na lang sa ating mga business transaction, nagkakaroon ng delayed deliveries kasi dahil sa sobrang tagal ng check-up, lalo sa ating mga checkpoints, tumatagal ito ng 30 minutes o higit pa. So, paano na lang? Doon pa lang sayang na yung mga oras ng ating mga negosyante. Ganun din sa gabi. Di ba may curfew tayo na pinapatupad? Kailangan kasi sa isang negosyante, ang gabi ay maging araw. Kailangan nilang maibenta ang mga produkto nila agad para hindi ito masira. Paano na lang yung 24 oras na open? Kailangan nila magsirado ng mas maaga kasi ayaw nilang maabutan ng curfew na pinapatupad ng batas militar. Ganun na din siya mga part-time. Paano na lang? Tutumbal ang kita nila. Kasi yung dating mga establishment na libo-libo ang kinikita, dahil sa sobrang aga ng pagsisirado nila, magiging kulang. Paano nila matutustusan yung pangangailangan nila para sa negosyo nila? Kung limitado lang yung oras nila para ibenta yung mga produkto nila. Yun lang. Madaming rason kung bakit nagkakaroon ng martial law. Isa na dito ang mga sibilyan na gumagamit ng baril na hindi lisensyado. Sila ay tinuturing ding terorista dahil malaya silang gumamit ng baril. Dahil dito, hindi na sila makikinig at susunod sa mga batas. Kung may problema, sa halip na idaan sa maayos na usapan, ang iba, para mas madali, magbabarilan na lang. Sa ganitong kadahilanan, marami ang mamamatay at madadamay. Ang mga taong gumagamit ng baril na walang lisensya ay kakasuhan ng illegal possession of firearms
at magbabayad ng malaking halaga at maaaring makulong ng 18 years. Kaya dapat ang bawat mamamayan ay makinig at sumunod sa mga batas para ma-assure ang peace and order. Dahil kung may peace and order, magkakaroon tayo ng maayos na ekonomiya at magandang pamumuhay. Kung magpapatuloy ang batas militar sa Mindanao, lalong-lalo na sa bayan ng Marawi, paano na lang ang magiging kinabukasan ng mga bata na naroroon? Karamihan sa mga bata ay maraming pangarap. Pangarap na maging doktor, abogado, guro, at marami pang iba. Ngunit karamihan sa kanila ngayon ay mas gugustuhin maging kasapi ng International Terrorist Network o ISIS. Ayon sa mga pangkat ng mga kalalakihan, pangarap po namin maging ISIS. Bakit? Nagbibigay sila ng pagkain, e saka yung aming mga tatay binibigyan nila ng sweldo. Dapat maging alerto ang gobyerno dahil karamihan sa mga Marawi children ay mas kinikilala ang mga terorista kaysa sa gobyerno o sa ating mga sundalo. Binibigyan ng pansin ng mga terorista ang isang komunidad upang makuha ang mga loob nila at namanib para sa kanila. Example, pag ang isang bata, di ba kapag bibigyan mo sila ng candy, pag oo, agad din sila sa iyo. So, yung mga bata doon is mas madali mo silang makukuha yung loob kasi nga, in 2 months na sa loob sila ng Marawi City, walang sapat na pagkain at maraming pang iba. So, ang mga terrorist group, sila mismo yung nagbibigay ng tulong doon sa mga bata. So, yung negative side niya doon is, mas gugustuhin niyo ba na maging terrorista ang mga batang ito na supposed to be sila ang magiging pag-asa ng ating bayan? Yun lang yun siya. Thank you. Dapat palawigin ang batas militar sa Mindanao sapagkat hindi pa natatapos ang bakbakan at labanan. Kung ating iisipin, kinakailangan pa natin ang panahon upang makamit natin ang kapayapaan. Kapag tinigil ang labanan na hindi pa natatapos, may posibilidad na makatakas ang mga kriminal at magbibigyan sila ng oportunidad na makapangbumuli. Kung ngayon, maaari silang bumuo ulit ng pwersa at makipagsaling sa ibang alyansa. Babalik sila, magkakaroon ulit ng mas matinding labanan hanggang sa mas madaming sibilyan ang madadamay at hindi na matatapos ang gulo. Hindi sapat ang 60 days upang makamit natin ang kapayapaan. So, ang kailangan talaga natin ay kooperasyon. Hindi natin ito malayong makakamit kung makikipag-cooperate lang tayo at papayag tayong palawin ito. Base sa sarili kong opinyon, di ako sangayon sa paglaganap ng martial law dahil marami ang maapektuhan nito. Isa na rin dito ang mga musmos at wala pang kaalam-alam ng mga bata ay nakaranas na sila ng ganitong klaseng gyera. Di ko
hindi sapat yung 60 days na pinatupad ni Duterte, yung unang session ng martial law na pinatupad niya. So, bakit natin kailangan palibigin pa yung martial law? So, kung titignan natin yung geographical background nung Mindanao, nung isla ng Mindanao, nakikita natin na yung mga lugar doon is dikit-dikit. Wala tayong masyadong makita na mga tubig, mga daanan doon, mga dagat, the geographical background ng Mindanao. So, anong connection nun? Maraming pwedeng lusutan ang mga maote kung sakaling hindi magkakaroon ng martial law. So, anong connection nun ulit? Kapag magkaroon ng martial law, magkakaroon ng authority ang mga militar upang magkaroon ng inspection sa mga establishment without warrant of search warrant. So, pwede na lang halubukin yung isang bahay na walang search warrant, walang mga maote, mga kriminal na makatatago. So, doon naman sa mga patayan. So, hindi magkakaroon ng patayan kung hindi tayo susunod tayo sa order ng ating presidente. Ang may nabasa ako, sabi doon, if you are a law-abiding citizen, there's nothing to worry about martial law. Totoo naman, di ba? Kapag ikaw na citizen ka, kapag law-abiding ka, wala kang dapat ikatakot kapag martial law. Kung hangad ni Duterte, kung hangad natin na magkaroon ng kalayaan, mas hangad ni Pangulong Duterte na magkaroon din tayo ng kalayaan. So, kung yung leader nga ng isang Islamic group, sabi niya, ibibigay ko ang aking tiwala sa presidente. Kung yung leader nga ng teroristang yun, nabigay niya yung tiwala sa presidente, bakit hindi tayo? Bakit hindi natin ibigay yung tiwala natin kay presidente? Di ba? Hangad ni presidente na makamit ang kalayaan. Ito yung nakita niyang rason para makamit natin ang kalayaan, ipatupad ang martial law. Wala nang ibang magandang solusyon para makamit ang kalayaan. Hindi po ako sang-ayon sa batas militar. Dahil kung patuloy na ipapalawig ang martial law dito sa Mindanao, maaari itong magkaroon ng negatibong impact sa kung anuman ang tingin sa atin ng mga karatig nating bansa. Ang dating mabuting impresyon nila tungkol sa atin ay mag-iiba. Yung dating Pilipinong nagtutulungan, ngayon ay naglalaban-laban. Para saan? Para sa lupang sariling atin lang din naman? Dahil dito, dudumi ang paningin sa atin ng ibang bansa sapagkat kapwa Pilipino naglalaban-laban. Na kung tutuusin ay maaaring idaan sa mabuting usapan. Ang dugong dumadanak sa lupa ng Mindanao ay dulot ng gera sa pagitan ng maputi at sundalo ay hindi solusyon sa ninanais nating kapayapaan at kagalaang mabuhay sa tahimik at masayang pamumuhay. Atin na pong napakinggan ang saloobin ng puro-puro ng dalawang panig. Ngayon, kayo ang mahatol kung sino sa dalawang panig ang mahigit na dahilan. Mahigit na makukumanan ng ikagaganda ng kalayaan sa lipunan ng ating lugar. Tinatawagan ko ang ating guro para sa obserbasyon. Binabati ko kayo lahat, mga mag-aaral, napakagaling ninyo. Ang mag-aaral ay hindi lamang makikita sa apat na sulok ng ating silid-aralan. Dapat ang silid-aralan na ito ay magiging transparent para makita natin at malaman natin ang totoo nangyayari sa totoo nating buhay. Ang pag-aaral ay hindi lamang sa loob ng classroom, ito ay malawak pa, no? Magiging malawak pa. Ang komunidad natin ay classroom din natin. Ang Mindanao ay classroom din natin.
Naway na-realize ninyo, napagtanto ninyo ang mabuting dulot at di mabuting dulot ng pagpapatupad ng martial law o batas militar sa isla ng Mindanao. Tinatawagan ko ngayon ang ating punong guro, susundan ng ating tagapagtaguyod sa Pilipino, at susundan naman ng ating guidance counselor sa observation nila sa naging aktividades natin ngayong hapon. Sa muli, magandang hapon sa mga. Magandang hapon po sa ating lahat, lalo na sa inyong tagapayo na ODK sa ating picture na si Ma'am Nino Judicansi. Ganon din sa ating mga kasamahan sa likod at kung saan may pakayag din nila ang kanilang observasyon mamaya. Para sa akin, no, kapag may katuwiran, paglalaban mo, di ba? So, siyempre, positive, negative, may kanya-kanya indication yan. Pero in my final evaluation, as far as my observation is concerned, both of you have the right, di ba? You have the right of speech, di ba? Kailangan bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang opinion tungkol sa nangyari sa Marawi. Habang pinapakinggan ko yung inyong mga opinion tungkol sa implementasyon ng martial law, specifically doon sa Marawi, ay doon ko na-realize na lahat para tayo observers. No? Hindi po siyempre ating nangyari yan sa ating sariling bayan. So dapat lang bawat sa ating ay magmatyag, mag-observe kung ano ang nangyari sa ating paligid. So tungkol naman sa ating presidente, no choice, no, yan ang kanyang personal opinion, yan ang kanyang final decision, no, para kahit pa paano sa tingin niya siguro matigil, makakwil, no, mapaalis yung ISIS, yung sabi ng Maudi. Pero mind nyo, as of this time, still nandun pa rin sila. Ilang buwan na, no, ilang buwan na. Until such time na, no, di ba, maalala nyo, pangako ni Presidente, ang pangyari sa Marawi, good for 60 days, meaning 2 months. So, ngayon, additional 5 months to solve the problem. So, until now, hindi natin alam kung ano yung mga pangyari. Still, yung mga pakpakan doon sa area, still going on. So, para sa akin, maganda ito na naisip ng ni Ma'am Juby, dahil upang sa ganun ay bawat isa sa atin ay magkaroon ng idea, no, sa mga pangyari sa ating paligid. Doon naman sa positive, no? So, siyempre, no, yun ang panyan debate ito di ba? Debate. Meaning, kung nakikita kung nanonood kayo sa TV, parang dire sa similarity, differences. Di ba? So, kanya-kanya yung depensa. Kahit na magkaibigan sila, so, siyempre, depensa yan ang bawat isa. Kung nasa hindi siya, siyempre, depensa niya kung bakit siya salungat. Okay, so, kaya, para sa akin, it's a very nice conversation among you. So, you are still students, so, we have enough time for you to improve your personal opinion. So, kailangan dito, hindi na kailangan ng kuligo. Yung personal observation, mas maganda. Di ba? Kasi galing sa puso. Puso yan. Individual observation. That is your personal assessment in as far as the peace and order condition, specifically in Marawi City is concerned. No? Pero, okay lang yan. Why? Because at the beginning, of course, starting point pa lang itong ginagawa niya. Later on siguro, memorize na ninyo, masulat na ninyo, kaya niyo sabihin, kung ano yung naramdaman niyo, tungkol sa pangyari sa ating paligid. Sa inyo lahat, magandang hapon. Mabuhay.
makukumpisa yung sa sarili ko. Maalala ko tuloy si Ma'am Kasal. Matagal na siya naka-retire at kami ay nag-uusap noon. Sinabi niya na, Ma'am Panos, alam mo, ang ISIS ay nandito na sa Pilipinas. Ganun ba, Ma'am? Sabi ko ganun. So, ito na, no? Yung sinasabi niya. So, sa mga nagdebate, congratulations, talagang napakagaling ninyo. Batas militar, dapat bang palawigin sa Mindanao? May kanya-kanya kayong rason na kung saan ibinaglaban talaga ninyo yung kung ano yung nandyan sa puso ninyo. So, masasabi ko, congratulations, napakagaling talaga ninyo. Kapawasan? Magandang hapon sa ating lahat. Buwan ngayon ang Pilipino, so Pilipino tayo. So, kailangan natin yung pagiging magalang. Naalala niyo paano maging mag-greet, polite. Anong polite? Magalang. So, magandang umaga po. Salamat po. Ano pa? Yung ating po at upo, kailangan natin. No? Pero, congratulations sa mga speakers, sa tagapagsalita. So, na-realize ko, nasugan ko kayo, simula first year, hanggang ngayon, malayo na inyong narating. No? You are an effective communicator. So, sinabi naman Joby ng ating pagtuturo or ating learning inside the classroom ay nasasalamin natin sa buhay natin. So, ngayon, nakikita ko na kayo ay magaling observer, researcher at the same time. Kaya nga, nandiyan sa inyong katangian ng 21st century students. So, congratulations and yun ang ang masasabi ko. Bawunin niyo sana yung naging usapan dito. Bawunin ninyo at magiging armas ninyo sa darating pang panahon. Maraming salamat sa inyo.